Sabrina, hindi ba't patapos ka na sa gown ni Miss Sakilyon? Pwede ka na bang tumanggap muli ngayon ng isa pang bigating customer? Wika sa kanya ni Zyrene, ang manager ng Wedding Bell, ang wedding and dress and accessories shop na pagmamayari ni Jen. Kapag wala si Jen sa shop kagaya ng araw na iyon, ay ito ang umaasikaso sa kailangan ng mga customers. Yes, finishing touches na lang. Sure thing. Nandyan ba sa labas ang customer? Tumango si Zyrene. Gusto ni ma'am na siya magbigay ng ideya ng wedding gown niya. Kaya gusto sana niya na makausap ng personal ang fashion designer. Pinagbigyan ni Sabrina si Zyrene. Nilabas niya ang sinabi nitong customer. She looked lovely and nice too. Sa unang tingin pa lang ay nararamdaman na ni Sabrina na wala siya magiging problema sa demands nito. Hindi naman nagkamali si Sabrina. Mabait na kausap ang customer na nalaman niyang Bianca ang pangalan. Hinayaan pa nito na mag first name basis sila. Isama pa na gusto din niya ang mga ibinibigay na ideyas nito. Mabilis niya na picture out. For sure, you will look lovely with the dress. Isama pa na napakaganda mo. Bahagyang namula si Bianca. Salamat. I also want to please Adam. My groom deserves something really beautiful. Napakunot ang noo ni Sabrina nang marinig ang pangalan na magiging asawa nito. Kanina pa niya napapansin na parang pamilyar ito sa kanya. At nang sabihin nito ang pangalan ng groom nito ay tila nagkakaroon na siya ng ideya kung bakit pamilyar si Bianca. Ano nga ulit ang pangalan ng groom mo? Adam. Adam Collett. Ring a bell? Ngingiting-ngiting wika ni Bianca. Sayang nga lang at hindi siya nakasama. Meron kasi siyang importanteng meeting na hindi pwedeng basta-basta nalang i-cancel. But it's okay. I understand. Isa pa, hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya susunduin ako ng isa sa mga kaibigan ni Adam at hindi na naituloy ni Bianca sasabihin ito nang napansing may nagbago sa ekspresyon ng muka ni Sabrina. Sabrina, namumutla ka. Meron bang... Itinaas niya ang kamay niya para patigilin ito. Pakiramdam niya ay sumama ang pakiramdam niya sa pagkarinig pa lamang ng isang tao na alam niyang may malaking kinalaman kay Ethan. Dahil matagal na siyang may gusto rito, madalas na binibili niya ang mga magazines kung saan na-feature ito. Minsan na na-feature ito kasama ang ilang matatalik nitong kaibigan at kasama doon si Adam. Alam din niya na may group of companies na itinayo ang mga ito at isa sa mga on-hand na namamahala doon si Adam. Kasama si Adam sa mga tinaguriang The Abandoned Billionaires. Excuse me, Bianca. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Wika niya at lumabas ng shop. Pakiramdam ni Sabrina ay kailangan niya ng fresh air. Huminga siya ng malalim. Pinilit na ayusin ang sarili. Isa din siguro iyon sa mga epekto ng pagbubuntis niya. Sa pagpapaayos ni Sabrina ng sarili ay may Rolls Royce na pumarada sa harap niya. Pakiramdam yata niya ay lalo pang sumama ang pakiramdam niya kaysa sa karamihan ng mga tao sa labas na namangha sa nakitang magarang sasakyan. Pamilyar din kasi iyon sa kanya, ngunit ayaw niyang isipin kung sino. Hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya susunduin ako ng isa sa mga kaibigan ni Adam. Could it be? Nanlabo ang paningin ni Sabrina nang lumabas ang pangunahing tao sa Rolls Royce. And the next thing she knew, everything went pitch dark. Nagising si Sabrina sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nahulaan ang dahilan kung bakit, dahil mabilis na nagbalik sa isip niya ang mga nangyari kanina. Nahimatay siya at malamang ay dinala siya ng kung sinong tumulong sa kanya sa ospital. Base na rin sa kulay ng kwarto na puro puti. Ngunit kinilabutan si Sabrina sa isipin na kilala niya kung sino ang tumulong sa kanya. Hindi naman nagkamali ang pakiramdam niya. So you're awake. How are you feeling now, Mina querida? Ethan sounded relieved. Malayong malayo sa nararamdaman ni Sabrina ngayon. I'm fine. I think I could handle my condition on my own now. Tatayo sana siya kung hindi lang siya nakaramdam ng kung anong masakit sa kaliwang kamay niya. Doon lang niya napagtanto na nakadextrose pala siya. What the hell? Lumabas sa diagnosis mo na dehydrated ka. Right, yun lang ba? Nananalangin si Sabrina na sana ay
Yun nga lang ang sinabi sa kanya ng doktor. Kung ganoon ay, nope, hindi lang iyon. Alam ko na ang lahat, Sabrina. Inaasahan ni Sabrina na makakarinig siya ng galit sa tinig ni Ethan, pero mahinahon lang ito. Tumungo siya. I'm sorry. So you knew. Bakit kailangan mo itago sa akin? Kailan mo pa nalaman? Just a few days ago. Sinabi ni Sabrina ang dahilan niya kay Ethan. I understand. Tumango-tango si Ethan at hindi na muling nagsalita. Mahinahon ito pero mukhang may iniisip. Nagkaroon ng oras si Sabrina para pakatitigan ito. Hindi ganoon ang naiisip niyang reaksyon ni Ethan na magiging reaksyon nito. Naiisip niya na magagalit ito dahil masamang balita iyon. Kilala niya si Ethan. He was a player and being like that, she was expecting he wouldn't like the news. Isang malaking responsibilidad dito ang bata at maaaring maging dahilan iyon para matali ito sa isang babae. Gugustuhin ba ng isang lalaking kagaya nito ang ganoon? I'll marry you. Kapag kuwan ay sabi ni Ethan. No, hindi mo gagawin iyon. Naisip na ni Sabrina na maaaring isuhestyon iyon ni Ethan, kaya mabilis siyang nakaresponde. Ginagap ni Ethan ang kamay niya at tila lahat ng lakas ng loob ni Sabrina ay natunaw. Hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng anak na bastardo. Isa pa, taga Medores ka. Alam mo ang kultura, kailangan kitang pakasalan. Nasa modernong panahon na tayo. Don't be so old-fashioned. We can live well on our own. Ang mahalaga ngayon ay nalaman mo na. Yun lang naman talaga ang gusto kong iparating sa iyo. Iniwas ni Sabrina ang mukha mula rito. Doon na lumabas ang inaasahan niyang galit kay Ethan. You can't just simply put things like that. Ano ko ang batang yan? Kailangan kasali din ako sa pagpapalaki sa kanya. We will get married, whether you like it or not. Inaasahan ko na maaaring gawin mo ito pero ayoko, Ethan. Hindi ako magpapakasal dahil lang sa kinailangan o dahil sa isang responsibilidad. I will marry because of love. Putol ni Ethan. I should have known. I don't love you. Bagyang nautal si Sabrina nang sabihin iyon. Pakiramdam kasi niya ay nakapagsalita siya ng isang kasinungalingan dahil hindi man niya maamin sa sarili niya. Pakiramdam niya ay may higit pa siyang nararamdaman kay Ethan bukod sa paghanga. Pero ayaw niyang aminin iyon dahil alam niyang sa huli masasaktan lang siya. Isama pa na sandali pa lang naman ang pinagsamahan nila. Tanging sa mga artikulo at showbiz news niya lang nasubaybayan ito. Doon, nakilala ng husto. She couldn't love someone that far, could she? And we all know that you aren't capable of loving. Sandaling natahimik ito. Siguro nga, but I do care for you. I do care for our child too. Poprotektahan ko kayong dalawa, Sabrina. I won't let anything harm you. That would surely happen if you won't agree with me. Gusto mo bang mailagay sa skandalo? Nabuntis ka ng isang lalaking hindi ka pinanagutan? Napapikit siya. Walang sinumang babae na gugustuhin iyon, kahit siya ay ayaw din na mapahiya. But she had values in life too. Hindi niya kayang maatim na pakasalan si Ethan ng walang pagmamahal. Masyado siyang may romantic bones sa katawan para hindi sundin ang values niya. Pero magiging miserable tayo. I don't think so. Ayaw mo bang bumalik sa dati yung buhay mo? Sabrina, I know what happened. I know what you have been through. You were once a princess. Kapag nagpakasal ka sa akin ay babalik ang titulo mo na iyon. Pagiging mas maayos ang buhay mo. A wealthy life. Hindi ko kailangan iyon. Hindi ako ganoon kadesperada. The princess life kind of suffocates me. Bakit ko naman babalikan pa iyon? Hinawakan ni Ethan ang balikat niya. Kung ganoon, ay itatanggi mo sa anak natin ang isang magandang buhay? Isang pamilya dahil lang sa paniniwala mong iyon? Natigilan si Sabrina. May punto si Ethan. Maatim ba niyang dahil lang sa mga paniniwala niya sa buhay? Hahayaan niyang mabuhay ng walang ama ang anak niya? Hahayaan niya maging anak ito out of wedlock? Ang tuksuhin paglaki nito? Ayoko maging duty bride mo lang, Ethan. You know how I hate it when I've known that you'll just use my sister. Ganoon rin ang nararamdaman ko ngayon. Ayokong gamitin mo lang. Ayokong magpakasal nang wala tayong nararamdaman.
Sa sinabi niyang iyon ay inilapit ni Ethan ang sarili sa kanya. Sigurado si Sabrina na maayos ang pakiramdam niya pagkagising niya. Pero sa pagkakalapit nilang iyon ni Ethan, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng sakit sa puso. Bumilis ang takbo ng puso niya, naramdam niyang hindi na iyon normal. Pero hindi ba't palaging ganoon ang pakiramdam niya kapag lumalapit ito ng husto sa kanya? Kinakatakot niya iyon. Mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya kung may sakit nga siya sa puso. Wala nga ba, Mina Querida? Hindi mo ba nararamdaman ang passion ng ginawa natin ng bata? Didn't you like it? Hindi pa ba sapat na dahilan ang mga iyon para magpakasal tayo? Napalunok si Sabrina. Mukhang malapit na siya nitong mapa-oo dahil alam niyang malaking dahilan iyon para magsama silang dalawa. Pero hindi papatalo ang insecurity na nararamdaman niya. But surely, you felt it for the other girls too. I am inexperienced, so I'm not an exception. I am not special. You first gave me yourself. Ikaw ang kauna-unahang babae na nag-alok sa akin ng ganoon. You are special. At sa mga nakalipas na buwan, sa kabila ng pagiging abala ko sa maraming bagay, hindi ka mawala-wala sa isip ko. Even if you are out of my sight, you're always running in my mind. Especially the thought of having you again in my bed. You what? You do? Lalo yata siyang aatakihin sa mga pinagsasasabi nito. Even if I want you again, alam ko na hindi ako nararapat na lalaki para sa iyo. You are so beautiful, so innocent, so pure. Samantalang hindi maganda ang record ko, lalo na sa mga kabaro mo. Pero nagbago na ang lahat ngayon. Kailangan natin na magpakasal para sa bata. It matters a lot now. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit gusto kitang maging asawa. Gusto kita, Mina Querida. I want you. Pagkatapos ng mga sinabi ay tinawid ni Ethan ang konting espasyo na naglalayo sa kanilang dalawa. Hinalikan siya nito. May isang bahagi ng isip niya na gustong magprotesta sa ginawa nito. Pero malaking bahagi noon ang bumigay sa halik. Napapikit pa si Sabrina ng mga mata. Sensation was enveloping her body as his lips took reckless possession of hers. Ngunit hindi niya magagawang magprotesta. Sabrina felt like a slave in his kiss. Sa halip ay nagawa niya pang ibalik iyon. She felt crazy, lalo na nang mapagtanto kung nasa ang sitwasyon sila. Anumang oras ay maaaring may pumasok sa hospital room na iyon. Ethan, no. Kahit binabalot siya ng nakakakiliting sensasyon, ay sinubukan ni Sabrina na pigilan iyon. Don't refuse me. Alam ko na gusto mo din ito. But the nurses, they can... Tumigil si Ethan sa ginagawa. Mukhang nakuha na nito ang ibig niyang sabihin. Inayos dito ang sarili. Alright, but don't try to refuse me again, Mina Querida. I will marry you. I want you. I will have you for forever. Muling nagulo ang isipan ni Sabrina. Alright, I do want you to, pero hindi kita kayang pakasalan. Nagdilim ang mukha nito. Tumiim ang mga bagang. For the same reason again? Umiling ito. Forget your values, Sabrina. Forget your beliefs. Instead, think of our baby, of his sake, of his future. At kung sa tingin mo ay kulang pa iyon dahil wala naman tayong pagmamahal sa isa't isa, gagawa ako ng paraan. Kumunot ang noo niya. Anong paraan? I once heard that love was a gift. Love was always a gift, even if the person you love chose not to love you back. Sa mga salitang ito, maaari naman na kahit isa ay magmahal, di ba? And we all know that I am not capable of loving. I am heartless, a player. Siguro naman ay nakikinita mo na ikaw dapat iyon. You were a good girl, vulnerable. Kayo ang mga madaling magmahal kaya naniniwala ako na hindi ako mahihirapan sa iyo. I can't love you, so you will. Gusto mo ng pagmamahal sa isang relasyon? Pwede naman, kahit isa, hindi ba? And I will do everything to do that, to make you love me, if that's what makes you go to marry me. Tell me, how did you make Bianca love you? Maotoridad na tanong ni Ethan sa kaibigan si Adam. Dahil may problema siya
Niyaya niya ang mga matatalik na kaibigan na samahan siya para makapag-confess. As usual, naging tambayan na naman nila ang Golden Cash Clubhouse Resort na silang pinupuntahan nila kapag may mga gusto silang pag-usapan. Seriously, Ethan? Nag-iya ka sa Golden Cash para lang itanong iyan? Natatawa pero bahagyang naiinis din na wika ni Adam. Kumunot ang noon niya. Magkakaibigan tayo. We should share everything. Tumikim si James. Ito, si Adam at Philip lang ang present sa kanila ngayon dahil may malaking problema si Vladimir sa Korea na hindi nito masabi-sabi sa kanila at baka magtagal daw ito doon. Si Charles naman ay nasa Pilipinas din pero kasalukuyan itong nasa private island nito at hula nila ay naglilihim din sa kanila. Ayon kasi sa bali-balita ay may nalilink daw na babae dito. Sa tansya nila ay iyon ang model na hinahabol nito noon dahil nakagawa ang babaeng iyon ng malaking kasalanan sa pinakamailap na kaibigan niya. Pero nang kinompronta nila ang pinakamailap sa kanilang anim ay puro tanggi lang ito. Pero alam mo na abala na ang dalawang ito sa buhay nila. May pamilya na si Philip at malapit na din ikasal si Adam. Magkakaanak na din siya. Sana ako na lang ang niyaya mo. Magaling din naman ako sa mga payo ah. Muntik na niyang mabatukan si James sa sinabi nito. Ikaw? Ang pinakawalang alam sa pag-ibig sa grupo? Come on. Sa kanilang anim ay si James ang pinaka-romantiko. Sa katunayan ay nakarating na sa lagpas 3 dekada ang edad nito pero wala pa rin itong nagiging nobya o kahit sino man na nalink na babae. Inaantay pa raw kasi nito ang the one nito. Bumaling si Ethan kay Adam muli. Sagutin mo ako? Paano mo nga na? Pinakita ko lang na mahal ko siya. That's simple. Napangiwi si Ethan. Scratch it. Hindi niya kayang gawin iyon. Paano niyo mapapaamo si Sabrina sa suwestyon ni Adam kung wala nga siyang pagmamahal na nararamdaman dito? Tumingin siya kay Philip. Ikaw, Philip, paano mo napaamo sa Erica? Ngumisi si Philip. There's no need. Siya ang una nagkagusto sa akin. Napabuntong hininga si Ethan. He felt doomed. Bakit mo ba tinatanong yan, Ethan? Huwag mo sabihin na may nililigawan kang babae at kailangan mo siyang mapasagot. Tanong ni Adam. It was worse than that. Kinuwento niya sa mga ito ang sitwasyon. Oh my God. Halos sabay-sabay na wika ng mga ito. Ang babae ba na ito ay ang tinutukoy ni Bianca na nakuha niyang fashion designer para sa wedding dress niya? Yung hinimatay daw at dinala mo sa ospital? Tumango si Ethan. And I need to marry her. I won't have a son out of wedlock. But it wasn't just that. I wanted her to. Inamin ko na iyon sa kanya pero hindi pa sapat ang mga iyon sa kanya. She wanted love in a relationship. Kilala niyo ako. Hindi niya makukuha iyon sa akin. Kaya sinabihan ko na siya na lang ang gagawin ko ng paraan para doon. Bad move. Kahit kailan talaga palpak ka sa babae. Wika ni James. And GSB, huwag mo ko sermonan dyan. Wala kang alam sa babae pero... Teka, may inililiham ka na rin ba sa amin? Natahimik ito sandali. Napaawang. Tiklop ang mga labi. Tumawa ito pero mukhang kinakabahan. Bakit naman ako maglilihim sa inyo? We're almost brothers. Gusto pa sana niyang usisain si James pero mas matimbang ang problema niya para problemahin pa kung ano ang meron sa buhay nito. Hindi mo ba talaga kayang magmahal, Ethan? Untag ni Philip. I believe so. Yung mga naikwento dati sa akin ni Adam tungkol sa nararamdaman daw sa pag-ibig, hindi ko pa nararamdaman. Napatigil siya nang may maalala. Ano nga ba sinabi sa kanya ni Adam noon para malaman kung in love sa isang tao? Malakas ang tibok ng puso kapag magkalapit. Gusto mo siyang makasama. Nararamdaman mo na parang hindi ka makaget enough sa kanya at natatakot ka na may mangyaring masama sa kanya. Lumalakas ang tibok ng puso niya kapag magkalapit sila ni Sabrina. Nagiging abnormal ang takbo noon nang hinalikan niya ito. Gusto niya itong makasama dahil hindi niya malimutan ang gabing pinagsaluhan nila. Kaya hindi din siya makaget enough dito. Kahit sa pagiging abala niya sa maraming bagay at nitong nakaraan na lang siya muli nakaramdam ng kalayaan nang magsimula na muli si Robert sa pamumuno ay gusto niya pa rin itong hanapin.
Hindi nga lang siya nagkaroon ng pagkakataon noon dahil sa sunod-sunod na nangyari. Physically ay mabilis lang na nakarecover ang pinsan at ngayon ay hari na muli ng Medores na si Robert. Nagkaroon lang ito ng head trauma kaya ito naging unconscious. Pero nang magising ito ay magaling na ang mga sugat nito. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay basta-basta na lang niya mapapabayaan ang pinsan. Naging mahirap naman kasi ang pang-emosyonal nito dahil sa pagkawala ng asawa nito. Dinamayan niya ang pinsan, kaya gustuhin man niyang hanapin si Sabrina ay naging mahirap para sa kanya. Gumawa naman siya ng paraan at nang malamang umalis ito sa Medores, nawalan siya ng pag-asa na magkikita pa silang muli. Hanggang sa paglaruan siya ng pagkakataon. Natatakot ka na may mangyaring masama sa kanya. Naalala niya ang bagay na iyon ang palagi niyang nararamdaman sa dalaga. Noong bata pa sila, noong umiyak ito pero ang higit sa lahat ay iyong nakita niyang bigla na lang itong nahimatay sa kanya. She brings out all the hellish fears inside him. Natakot siya sa nangyari dito. Masigit kaysa sa nalaman niya na buntis ito. Hindi na niya kailangang magduda pa na siya ang ama. He felt like trusting Sabrina too. Siya ang nakauna dito. Isama pa na kung bibilangin ng panahon kung ilang linggo na ang dinadala nito, siya talaga ang masasabing ama. Pero sinabi mo na gusto mo siya. You wanted her. You are in lust with her. Alam mo ba na yan din ang inamin ko na nararamdaman ko kay Erica noon? And it eventually turned to love. O siguro nga ay mahal ko na talaga siya. Hindi ko lang talaga maamin dahil mas pinanaig iyon ang galit ko kaysa sa kanya. So, you better be careful in your plans, Ethan. Not that we don't want you to feel it. It was actually wonderful. The most amazing feeling you'll ever feel. It's good. Kaya, maaari akong pumusta. Ikaw ang madadehado sa huli. Pero yun lang ba talaga ang nararamdaman mo para sa kanya? Hindi nagsalita si Ethan. Ayaw niyang sagutin ang tanong ni Philip dahil kagaya nito kay Erica noon. Mukhang masasabi niyang hindi lang din niya maamin iyon dahil natatakot siya. Bago sa kanya ang ganitong pakiramdam. Sandaling panahon pa lang ang pinagsamahan nila ni Sabrina. Hindi siya kagaya ni na Philip at Adam na matagal nang kilala ang mga nakarelasyon nito. Kailanman ay hindi pa siya nakakapagsabi ng 3 salita na iyon sa isang tao. He may be love a lot of things but he is an honest man. Kailanman ay hindi siya nagpaasa ng isang tao. Sinubukan na rin naman ni Ethan na magseryoso sa isang babae. Sinubukan na rin niyang tingnan kung magagawa niyang magmahal. Sinubukan niyang mahalin si Kyla noon dahil alam niyang nababagay ito sa kanya. Pero hindi ba't kahit anong pilit niya ay hindi niya nagawa na itatak ito sa puso niya? Naakit siya sa iba. Naging unfaithful siya. Pero hindi naman siya nakakaramdam ng kakaiba kay Kyla noon. Hindi kagaya ng nararamdaman mo kay Sabrina ngayon, di ba? Nais mapabuntong hininga ni Ethan. Naniniwala siya na hindi niya kayang magmahal dahil na rin sa karanasan niya na iyon kay Kyla. Pero si Kyla, naisip niya na maaari sana niyang mahalin ito dahil perpekto ito. Magiging mabuti ito para sa kanya. Pero iba iyon kay Sabrina. Maybe she was imperfect but whenever he was with her, everything seemed so perfect. Masaya siya na makita ito at makasama ito. Maaari na nga ba niyang maisip na maaaring magbago na ang pananaw niya sa sarili dahil sa mga nararamdaman na iyon? Pero paano kung sa huli ay sa halip na si Sabrina ang mahulog sa kanya ay siya iyon? Would it be that bad? It would be bad because she won't be feeling the same for me. Maaring gusto siya nito pero paano kung ang pagkagusto nitong iyon ay kagaya lang ng nararamdaman niya sa mga babaeng iyon dati? Hindi. Hindi dapat magmula kay Ethan ang pagmamahal na hinahanap ni Sabrina sa relasyon. Kung may paniniwala sa Sabrina sa buhay na gusto nitong panatilihin, ganoon din siya. What the hell do you think you are doing? Muntik nang mangyari ang kinatatakutan ni Sabrina nang marinig niya ang katakot-takot na boses na iyon ni Ethan. Hindi pa ganoon kataas ang naakit niya para maabot niya ang kanina pa niya tinititigan na mangga. She was craving to eat it since she first laid her eyes on the fruit. Hindi siya mapakali kaya naman kahit gabing-gabi na ay napagpasyahan niyang gumawa ng paraan para masatisfy ang cravings niya. Hindi sanay umakyat ng puno si Sabrina pero dahil sa matinding nararamdaman ay sinubukan niya. Maliwanag naman sa may puno dahil may ilaw sa ilalim ng puno.
Hindi din naman gaano kataas ang bunga pero mahirap iyong sungkitin. Isama pa na wala din siyang panungkit. Pero dahil hindi siya sanay, bagyang kinakabahan siya sa ginagawa. Na siyang tumindi pa nang mahuli siya ni Ethan. Ano ba kasing ginagawa nito at pumunta pa ito ng personal doon? Maaari naman itong tawagan ng bodyguard nito o siya mismo kung gusto nitong malaman ang lagay niya. Calm down, Sabrina! Nakaramdam din si Sabrina ng kaba sa tinig ni Ethan. Kung ganoon ay totoo nga ang sinabi nito sa kanya. He does care for her. Lumundag ang puso niya sa naisip. Lalo yata siyang kinabahan dahil hindi na lang ang sitwasyon niya ngayon ang naiisip niya. Pati na rin ang nakakagulong nararamdaman niya kay Ethan. No, kailangan kong kunin ang mangga. Tumingin muli si Sabrina sa pakay. She felt dying for the craving. She was feeling for the mango. Hindi siya papayag na hindi makuha iyon, lalo na ngayong malapit na din siya sa inaasam. What? Damn, Sabrina, baka mahulog ka. Alam mo ang kondisyon mo. Bumaba ka na. Umiling pa rin si Sabrina. Pilit na binaliwala si Ethan. Hindi naman ganoon kataas ang puno at kung mahuhulog man siya, hindi naman siguro siya gaano masasaktan. Nag-umpisa siyang tumulay sa malaking sanga ng puno nang maramdaman niyang may kumagat sa kaliwang paa niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sobrang sakit ng pagkakakagat. Itinaas niya ang paa para kamutin, dahilan para mawalan siya ng balanse. Sinubukan niyang kumapit sa isang sanga pero may langgam din na kumagat sa kamay niya, dahilan para mapabitaw siya. Napasigaw si Sabrina nang maramdaman niyang mahuhulog na siya sa puno. Halos kasabay naman noon ang mahabang mura ni Ethan. Napapikit siya at nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanya sa pagkakahulog, lalo na sa anak niya. Mukhang dininig naman ng Diyos ang panalangin niya dahil may matipunong bisig ang sumalo sa kanya. Nasa mabuting lagay na siya at ang anak niya, ngunit hindi ang puso niya. Maybe Sabrina literally fall for Ethan, pero ang puso niya, lalo na ngayong nagkatinginan ang mga mata nila nang magmulat, it felt like sinking. Epekto lang ba talaga iyon ng pagkakahulog niya? Pero hindi, ganoon rin ang nararamdaman niya noon pa. Kapag magkalapit sila ni Ethan, alam niya na may iba pang dahilan pero ayaw niyang umamin. Hindi naman siya lubos na pumayag sa sinabi ni Ethan na magpakasal sila. Ayaw din niya na pumayag sa gusto nitong magiging maayos naman ang lahat kung kahit isa sa kanila ay magmamahal sa isa dahil alam niya ang gusto nito na siya ang maging biktima noon. Para sa kanya ay napakasama naman noon dahil magmamahal siya pero alam niyang hindi masusuklian ang pagmamahal na iyon. Paano kasi unti-unti na niyang nararamdaman iyon kay Ethan? Higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman niya kay Ethan. Malinaw na sa isipan niya iyon pero ayaw niyang aminin kahit sa sarili. Alam kasi niya na dehado siya, na masasaktan siya at nun kang sasabihin din niya iyon kay Ethan. May pagmamahal siya sa kanyang sarili. Kaya kung gusto nitong magtagumpay ang plano nito, dapat ay ito ang magmahal sa kanya. Kailangan niyang turuan ito. Kailangan na ito ang maging biktima. Kailangan ni Ethan na matutong magmahal para pakasalan niya ito. Alam ni Sabrina na magiging mahirap iyon, ngunit hindi imposible. Inamin nito na gusto siya nito. Ganoon din naman ang nararamdaman niya kay Ethan noong una. Madadevelop din ito sa kanya kagaya ng nangyari sa sarili. Kaya hindi niya pinigilan si Ethan sa gusto nito. Kung gusto nito na paibigin siya, gagawa ito ng paraan. Lalapit ito sa kanya. Sa ganoong paraan ay maaaring mangyari ang gusto niya. Mahirap pero hindi imposible.